song. Come on, do next. Jeremiah. I-fix you the sound system because pinadas may amin dito hindi mayat. So Jeremiah 11. Basahan tayo dito yung 23 verses. Ilibro iti Jeremiah. Beginning verse 1, go. The word that came to Jeremiah from the Lord saying, Hear ye the words of this covenant which is speak unto the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem. And say thou unto them, Thus saith the Lord God of Israel, First be the man that obeyed not the words of this covenant, which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt. And I heard for them saying, Obey my voice and do them, according to all which I commanded you, you shall be my people, and I will be your God. That I may perform the oath which I have sworn unto your fathers to give them a land flowing with milk and honey. And this day, and answered I and said, So be it, O Lord. Then the Lord said unto me, Proclaim all these words in the cities of Judah, in the streets of Jerusalem, saying, Hear ye the words of this covenant, and do them. For I heard it be protested of their fathers in the day that I brought them out of the land of Egypt, even unto this day rising early and protesting, saying, Obey my voice. Yet they obeyed not nor inclined their ear, but walked everyone in the imagination of their evil heart. Therefore I will bring upon them all the words of this covenant, which I commanded them to do, but they did not. And the Lord said unto me, This is among the men of Judah, and among the inhabitants of Jerusalem. They are turned back to the iniquities of their forefathers, which they refused to hear my words. They were not the gods who served them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant, which I made with their fathers. Therefore, thus saith the Lord, Behold, I will bring evil upon them. They shall not be able to speak, and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them. Then shall the cities of Judah and the inhabitants of Jerusalem go, and cry unto the gods of the world the offering sacrifice, but they shall not save them of all the time of their trouble. According to the number of their cities and their gods of Judah, and according to the number of the streets of Jerusalem, they set altars to the shameful thing, even altars to burn incense unto God. Therefore, bring them down to this people, they will lift up a cry and prayer for them. I will not leave them in the time that they cry unto me from their trouble. What has my beloved to do in my house, seeing that you have broken unions with many, and have promises as far as from thee, when thou doest evil, and thou rejoicest. The Lord will call thy name gratefully, fair and good with fruit, with the noise of the great trouble. He hath kindled the fire upon it, in the branches of it are broken. The Lord of hosts that he pronounced evil against thee, prevailed the house of Israel and the house of Judah, which they have done against themselves to provoke me to anger in offering incense unto the Lord. The Lord hath given me knowledge of it, and I knew it, and thou shouldest be their doings. Therefore the land of our hosts is brought to this altar. I know that the day devices against me, saying, Let us destroy the king the fruit thereof, and let us cut him off from the land of the living, that his name be no more remembered. But the Lord of hosts that judges righteously, that tries the ways of the heart, let teach me the victims of death, for unto us I reveal thy boast. Therefore thus saith the Lord of the men of the north, that say by life, saying, Prophesy not in the name of the Lord, that thou diest not with our hand. Therefore thus saith the Lord of hosts, Behold, I will punish them. Their king shall die by the sword, their sons and their daughters shall die by famine. If there is no doing unto them, I will bring evil upon the men of Canaan, even the year of their visitation. Diyan po Diyos iti naman at ayun. Okay, so kung kayo manasayaan, kung nagkita kayo mga kids, awanan ni agay-ayam, sa ganda yung kada Bible seal.
So dito'y nga passage nga tayo binasa is actually may papan iti bilin niya ko Diyos ini Jeremiah. Nga imbaga na iti verse 1, daytoy iti sao nga ibagam kinyada nga nagapu kinya. Ito tayo iti kuna iti Diyos. But iti verse 2, dunggan yu jay sao iti tulagan nga ibagam kinyada kan amin nga umili ita Juda kan Jerusalem. So may papanday ito'y gagayon kin kakabsat iti word nga covenant. Chapter 11 speaks about this covenant. Ito'y nga covenant kat awan sa bali ito saan nga iti nagtulagan iti tattao nga insalakan ti Apo kun iti Diyos nga nangisalakan kinyada. So a covenant is not about unbeliever in God, it is about believers in God. So dito'y iti pinakapundasyon na dito'y na makita tayo nga inbinsay-binsay iti Diyos nga namarswa ijay verse 3, and say thou unto them, thus saith the Lord God of Israel, cursed be the man that obeyeth not the words of this covenant. So dahito yung natulagan, kat adda iti kung tayo nga penal provision. No kung tayo nga penal provision, adda iti consequences na. Adda iti penalty na. Saan nga mabalin nga reward laeng kan blessing. Adda iti penalty kan curse nga close nga nakanayon, close kunana jay nga nakananayon ditoy nga tulagan. Kat kunana iti verse 4, which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt. Daytoy nga covenant kat nagrugi idi inuwar ko iti amayo ijay ili nga Egypt nga mauawagan nga iron furnace. May sanga pugon, di kayat na nga saon. May sanga pugon, nga kunana ijay, nga haan nga kayat iti tao nga pagyanan, wino iso iti pagtaenganda. Inuwar ko isuda, kunana ijay verse 4, saying, obey my voice and do them. So jay biling kat na ibaga, ngam jay panag-obey, kat isuda ito iti bagbaga, kat birbirukon iti Diyos, according to all which I commanded you, so shall you be my people, and I will be your God. So dahito nga phrase, so shall ye be my people, and I will be your God. So dahito nga kakabsat, iti pinakamin teksto tayo data, iso nga inalang iti title na, iti dahito nga mensahe, a broken vow. A broken vow. Adda gayam iti reglamento na wenno pamanagnak tapno iti maysa nga tao ket may baga nga namati kini Apo Dios ken daytoy nga namati ket Dios na ni Apo Dios. So daytoy nga pamanagnak nga birbiro ket iti daytoy nga passage ket obedience. Panagtunog, panagtungpal. Iti daduma nga religion, unada, panagtupad. Sa baligay tupad da. Kahit na nga amin, kahit na nga ista, di tupad. Takuna na ije verse 5, no iubiyo daytoy, isu daytoy iti kabaliktaran jay verse 3. Jay verse 5, that I may perform the oath which I have sworn unto your fathers. Okay? Jay kabaliktaran na daytoy nga verse 5 is in verse 3. Cursed be the man that obeyeth not
the words of this covenant. And in Jai verse 5, kunanay Jai, to give them a land flowing with milk and honey. So no mention Jai flowing with milk and honey, it speaks about total provision. The totality of God's presence and His provision and His protection. Saan lang nga pinaka-literal na ito, inulikat adda dyan ang unod nga kailan nga ibaga, because if we study and we have known previously nga iti milk and honey is actually a complete food. It is a complete food. Katagda dagay na nalagip ko dagay na kakaruba, binong kakadwa nga agyan dita Aurora ini na nagbabasit dagay da anak da, hindi napanda iti Canada ngam after 10 years or more, hindi nagawid da, mas daawak kaapay nga nagdadaktul da, kapulat na nyapay kinakapakan yung pala dito'y, at basit kayo mo't nagasawa, at punada nga gatas. Jay gatas nga talaga nga jay gatas iti kunatay jay nga pure milk. Dito iti kanayon nga inumunda tayo require na data di eskwelahan na masapo nga inumunda na dito'y da. Iti po provide gayan gaya matlaang iti gobyerno during those times, that is actually from 1990s hanggang na year 2000 ang kung among tata. Nakita na gito nagtatakton na gito nagbabasit da, kaslata nga kaslaka na gito hindi naman da, nagbabatit, kaslata nga dumakul. Ngayon din may da, nagtatayag da, nagtatakton da, Pilipino lagya, pure native nga iguro. So kaya nga mapanatnat nga dito nga gatas, no isong na talaga nga di gatas, saan nga diyay na-refine. Kat talaga nga very nutritious. And later on, makita tayo nga itikang kanan ni John the Baptist was honey and locust. So, manayon na ginilang ng pagbiyan. Kung may mention dito, yung hanman nga literal nga honey, kung literal nga milk, but it speaks about aming kakasapulan tayo, dito niya ako Diyos, no, dumnod tayo. Dito iti may nga ba, nagkakapsat naman palagip ka na tayo, dumdumnod tayo nga tao, ino saan? Dito nga passage, broken vow, apay nga jay tulagan da, jay covenant, kat nadadaal. Apay nga dito'y kat saanan nga matungpal, kaibagbaga na dito'y, adda iti duwa nga mabalin nga mapasama, kastoy ti kasasaad da ito'y da natatao, kastoy ti kasasaad da ito'y da namati, dito'y iti imply, dito'y nga prophet Jeremiah kada tayo, babaan ti ibagbaga ni Apo Diyos kinkwana. Because ipalpalagip na nga jay amada kastoy iti nagbalinanda. Adda kinyada iti saan nga nagtulnog. Adda kinyada iti saan na na-enjoy. Iti promise land wenno jay karit kinyada. Kat daytoy man iti mapaspasama iti agdama nga umili iti daytoy nga Juda ken Jerusalem. So adda iti tanulayan nga puntos tayo tatangag sapa because in verse 6 bago tayo makan verse 6, kunana, in verse 5, that I may perform the possibility of blessing, the possibility of presence, provision, and protection ni Apo Diyos is available. Nulakit di ag-ubay, dagitoy da natatao. Pati problema, kunana in verse 3, thus said the Lord God of Israel, cursed be the man that obeyeth not the words of this covenant. So it is a reminder that the present life or living condition dagitoy da natatao ket saan dan nga agub-ubay kini Apo Dios. Oh. Saan dan nga ibibiyag jay biyag iti maysana na mati. Isu nga kunana garod jay phrase nga, so shall ye be my people if you obey me, if you hearken unto my words, and if you are my people and I am your God. The problema kata, are we God's people? Is He really our God? Kat daytoy ko mga mensahe, broken vow, isu iti mangkarit
iti puso kan panunot tayo, no anya nga talaga iti kasunod tayo at present. Because the past was spoken of by what we call or mentioned here as your fathers. Una. So dageda naman una, nga nagyan dito, ikat nun tayo kitaan, dapat na concern kayo eh. Anya ba't history dito nga simbahan nga yan eh? Sino ba itinangununa nga namati nga danggatatang nga kaduwang? Dagito'y ka kumaitikitaan kayo. Anya ba dageda mingsahe nga may bagbaga idi, na may bagbaga ang gagatata. Anya kadi tinagdumaan da, jay Diyos da kadi idi, kat isukat lang di Diyos mitata. And we are going to find out and put ourselves in a right perspective. Tapno maamiris tayo, no tayo pudno nga namati, kanda ito'y nga Diyos, kat iso di Diyos tayo. Nung apay nga saan ka na ito'y nga mapasamak, because the covenant is broken. Sino tinangdadalan diyan covenant? Sigurado saan nga niya po Diyos, because the Bible claims that He is an all-faithful God. Amen? He never breaks His promise. In blessing, I will bless thee, kunana, but in cursing, I will curse thee. So there are only two possibilities na mapasama kada tayo. Mabalin na mapaspasamang kata, or mabalin na nubigat, kat iti sumagmamanupay nga laldaw. Is it really a blessed life or a cursed life? Kat tayo ang reason, no na tayo kat nag-obey tayo nga talaga kiniapin. Because iti grasi, iti pamati tata saan nga makita ni Apo Diyos kada tayo, gapo kada gito'y da, na pananggatangail tayo, panang-break tayo, iti covenant. But umuna, nga tayo makita dito'y, then the Lord said unto me, proclaim all these words in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, saying, hear ye the words of these covenants, and do them. For I earnestly protested unto your fathers in the day that I brought them up out of the land of Egypt, even this day. So anya iti mensahe, idi ken idi aldaw nga nagbiag da ingana iti daytoy nga aldaw nga da kayumet iti sibibiyag. Anya ti kunan niya po Diyos, He is protesting. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng protest? Jay protest ngay kat di maawatan tayo jay protest kat jay agriri. Actually, in a positive side, isuda ito iti makita tayo dito eh. Kasla nga iti may sana ubig ni Israel. No, ang sangit neta, ang protest. Apayaya, nabisinak. Okay? We know no, ang sangit neta, kahit naman nga, wirin ni GR siguro. No. So, ada di pa nagsangit itubig, iti kwato ito, ada iti mali, ada iti kahit nga ibaga. Right? So, kahit nga sa wandi ay, panagsangit, saan nga positive, right? Ngam, ada iti, kahit nga ipakaawat kan, kahit nga ibaga. So, dahil tamat iti bagbagan niya po Diyos, He is protesting. At dahil ipakpakaawat na kanan tayo, and a negative side, but with a positive effect. See? So, dahil iti may sanahan tayo makayat. Saan tayo makayat nga madilaw? Ngayon kaya pa ng dilaw na kanan tayo, it is a protest with a positive idea. Maawatan nyo? Diyan may baga kadakin ka, oy, ag-eskwila ka, ag-review ka. O, parang kitang itibagin, nalay ka. Nung ipagbagada, ag-review ka, apay ag-review ka, tapno, mayat itigrado, tapno, bumasa ka. It is for your own well-being. So when our parents, when your parents protested, oy, ag-study ka, ag-review ka, kahit nangasaon, hanga para kinyada, para kin ka. So when God protested, it is not for Him, it is for us. Ito hindi may isang nga nagkakapsa. Nahante yung mga pisyak ng pagsayatan tayo. Ano ba yan? The first point is, we have compromised His commandments. Amo yung iti commandment niya po Diyos, tigayat ng asawan iti compromise,
Saan tayo man nga binaybayan, saan tayo man nga inkaskasuhan nga diyan kahit nga sawod, at dajay commandment na ijay, ngam saanen nga kasjay nga kaimportante. At dajay sa sawod nga po Diyos, at dajay bilin nga po Diyos, ngam saanen nga kasjay nga kaganas nga tungpalan. Napukawan jay kuna tayo nga gagar tayo. In other words, we have lost zealousness. Kaya ang buhay natin ngayon, wala nang zealousness, wala nang fire. Saan tayo on fire? Sa mga bagay-bagay na contrary sa kanyang command. Yan ang katotohanan. Nabingag kayo. Tauran, ibilbilin ko kada kayo, nga saan kayo magsilsilpon. Sumanilpon kayo lata. Ure nung may bilbilin kada tayo, basahan tayo dyan Biblia, tahan ko nga pagsayaatan deta as your pastor, pagsayaatan deta as believer. Because when you read the Word of God, you are encapsulating yourself, you are actually vaccinating yourself against any possibility of sinning. Bakit tayo nagkakasala? Because we have compromised reading the Word of God. Hindi na siya ganun kahalaga. Ang mas mahalaga sa atin ay ano? Mag-TikTok. Anya ti mas may ka dito, di maturog ka, di arami dito di kaya. Isong nga dito kakabsat, kung kuna na dito, in verse 7, for I earnestly protested unto your fathers in the day that I brought them out of the land of Egypt, even unto this day. Pambira, napakatindi dito, rising early and protesting. Ibig sabihin, ng rising early, wala akong sinayang na oras. Haanak na naladaw, kunan niya po Diyos. Sa anak na na-delay, nga nang warning kada kayo, nga nang i-deliver kada gito na mensahe, nga maapay nga saan nyo may kaskaso, because we cannot see the efforts of God. Alam niyo ba yung compromise? When we compromise the covenant, anong ginagawa natin? When we compromise His commandments, hindi natin ma-appreciate kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa atin sa araw-araw na tayo nabubuhay. We begin to live as the unbelievers do. Gumigising, naghahanda ng baon, nagluluto ng pagkain, kaya naging busy tayo sa mga pagkain ng katawang lupa natin. Pero hindi tayo naging busy sa pagkain ng ating spiritual life. Compromise the commandments of God. Dagito'y nakakabsat. Makita tayo dito'y, gapo na ito'y, nasa paat, kuna na, rising early. Sana ganito tayo. Kasi wala talagang makakatalo pag early riser ka. Uray natin papanam. Numasapa ka nga bumangon, ma-appreciate ka sa ginuman nga lugar. Nung malaladaw ka nga bumangon, ay bagakin ka. Sa ginuman nga lugar, di papanam, panagkita lagi ka, sadot ka. Hindi, nati grade ko, hindi grade 4. From grade 1 to grade 4, malalataw ako na bumangon. Yung ganang ay nakiturog at diyan kakasinsin ko. Ipagtuturugan takot Dakar, ay diyan nga magalbat namin na kakabsat. Diyan mat nga nakiturog at ititakot niya pa nagsapa na gito na bumangon. Pag kilawak diyan manok at bumangon dati, kung pinanda diyan ulos ka, nagmayat pa ititurog ka. Handa nga binangon siya. Nagsaon ni Uncle May, kunada, apay, sunod na sa sinipay sana, sirulan, kunada, ay, bangunan nyo! So, mamanggil ko, di ba? Kahit mo matulog, kung kapot, binmangon dahil, manggil mo lang tayo buses. Winoda, kada kayo, binmangon dyan, kadbokot. Narignam na binmangon kung mayat lang katulog mo. Sino kada kayo tikas dyan? Delikado. Bigyan na iti
Maka-high blood. Isu nga ginapadasak di ay hindi ka second night. Ikaw, nagbisita kinyada at kas dyan, masasapa da, at mapanda, ang sibog dyan garden, agpakanda dyan tarakon, aglinis da dyan kulungan, tapos ikaw, ti ordinaryong akat itiminir, pili. So nga dyan kung napadas ay, may mayat ganti man ti babangon apaya, adu di aktibidadis nga marami da. Kisa dyan maturo. Iso nga nanipod di dyan, mapapresyar ko nga, nung mapapanak dyan, kung kunak man, yaman-yaman na ng kadati, ay di malaya kayo nakasisiyap kanda kayo kat isdiya kayo na duwan ay bumang na masapa. Kung sapay kumata kas diyay, papresyar yung kumata kayo nga ugig lalakay nga haan nga masinsuti turugan. Amen. Hindi pa nakita yun, dapat di makna nga natuturo. Yan kung na the Bible, sluggard. Do not compromise. Kaya rising early, yung sabi dito, dinescribe ng Panginoon kung anong kailangan natin. Maging early riser tayo, katulad niya. Pag naging ganon, hindi madidelay, haan nga magpanawan. Ano di ko na di Tagalog? Ano di Tagalog na di? Higit pa sa maaga, ang magising ng maaga. Mas advantageous diyan nasapsapan na bumangon kisa diay arintak. Kasi arintak, balik naman post ang sidente, ngam diay nakapuli prepared. Ganun palagi yung prinsipyo at sanay may inculcate iti kapanunutan nyo ay. Kita dagito dan nako ay uray ni kastan bangun-bangunan tapno bumangon da. Mapay nga awan kami tigartin na yan, tanda mo ito kung maagsipok. Tigartin pinita, pukita ni Digat, mapang kami diyay ginawag ko namin diyay gilong. Agsag-sapa, surutun mini inami, alat ako, akitin, nagsibog kami na kay pichay. Dati babasit, dati dinadaklo, isong may binigat nga, dilakla ko kami pichay dyan. Kami mga lati malog, isusul ni manan. So di paglako, pagkatan may di papel. Dati kasi dyan ang activities, nung tataawanin, sumada gito daw kubing, ang natuturog na. Nagpangit na ugali. Do not compromise. And yet, that's what we love to do. To compromise things that is beneficial to us, i-compromise tayo. Magtarusan tayo. Takunan na dito in verse 8, yet they obeyed not, nor incline their ear, but walk everyone in the imagination of their evil heart. So yung pag-compromise pala ay yung hindi pagsunod at hindi pagtalima sa sinabi ng Panginoong Diyos. Anyang ngay kisinurot mo, jay kayat iti pusom, kan jay inimagine iti daytoy nga panunot mo. Therefore, anya din bagana, I will bring the curses of verse 3. So itong sinabi niya dito, I will bring upon them all the words of this covenant, which I commanded them to do, but they did not. So a compromise commandment of God is this. Hindi lingid sa inyo, alam mo na ibilin din ka, kastoy kumati behavior mo, kastoy kumati aramidon, kastoy kumati biyag mo, ngam sa balik ka aramidon, you have compromised the covenant. At pag na-compromise yan, nagkakaroon yan ng lamat. Diyay relasyon mo, relasyon ko, relasyon kayo kiniapo Diyos, gaputa sa anin na masusurot iti pagayatan na yan mapasama. Anin nga eksakto. Imbis nga 1:1 iti ratio, because that is the ratio between a believer and God. There's a 1:1. You will obey me and I will bless you. Hindi na yun nangyayari. Isuma dito iti gapuna kakabsat, apay nga nagaduti struggles tayo iti biyan.
Why? Because we compromise the commands of God. Insukat tayo, iti commands niya po Diyos, kadagay da banag na pinanunod tayo nga maya. Nasaan na ngayon baga kalatay? Inaramit tayo dagay da banag na amo tayo mapagsayatan tayo ngayon saan ngayon bilin niya po Diyos kalatay. Amo yun diya, di kanan ko ay bagbaga. Mamingsan tayo lang agdayaw kiniya po Diyos and yet we cannot perfect our attendance. Reading, praying time, wala na yan. So dito kakapsat, we did not consider observing the commandment. And when we do not consider, we already started to compromise it. But dahil tayo di mapasama iti relasyon, sikaman iti agasawa, lalaki kat babae. Na iti lalaki, sana nga gawaawin iti balayda, sana nga irimrimit iti smilduna, o nagsubli iti barkada na. Anya ti mangyari kay relasyon, anya ti mangyari kay tulagan da, madadadalan. Numan may magpaga nga asawa pisuna, he is no longer living as an asawa, he is already living as a baru. Tayo iti nakapangpangit na mapaspasamat. No kung makita tayo na ito in a physical sense, the more we should see it in a spiritual sense. Kung sinasabi natin na sasaktan tayo, pag tayo ay pinagsasabihan, pag tayo nare-review, hindi ba natin alam na mas nasasaktan ng Panginoon pag tayo ay unfaithful? Anong sabi ng puso? That my heart is grieved, sabi ng Diyos. Umiyak nga ang Panginoon niya, sabi niya, ano ba ginawa ko sa inyo? Sana ko nagkamali, sana ko nagkasala. Kailan man hindi magkakamali ang Panginoon. Kailan man hindi siya magkakasala. Pero anong dahilan at bakit niyo ako tinalikuran? Yun ang sabi ng Diyos. At yun din ang sinasabi niya sa atin, bawat isa sa atin, kung tayo ay nakikinig. Kasi yung pangalawa dito, hindi lang compromise. Secondly is conspiracy. Anong nangyari? In verse 9, and the Lord said unto me, a conspiracy is found among the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem. Alam niyo the conspiracy? Kunan na kayo the lawyers, kunan ni Mera, pinagplanuhan, hindi aksidente, haan nga abrupt, and is something that you have thought long before. And now, you are acting to it in order to implement it, conspiracy. And it is not only in yourself, it is with others. Isu nga da jay conspirators. Agtutulag da gito'y da, kat may sa iti aramidon da, jay anya di jay. Handa lang nga i-compromise iti sa saon niya po Diyos, no di ka tumalikod da. Because it was later on described in the succeeding verses, anya iti kunada, they did not only forget me, but they went and worship gods that are no gods. Are you following? Ano bang kanilang ginawa? Hindi naman aksidente na ikaw ay mag-worship sa isang hindi Diyos. Kasi anong nangyari dyan? They even offer incense. So saan nga aksidente din dyan? Saan nga nailawaan nga? Imunod kayo di man sa haan nga simbahan, kat nagkaralag ka, kat nagdayaw kay di may sangay estatwa. Anya pa dinaramid mo, nangala ka pa iti, anya man nga incense nila, anya man nga sindihan, tapno aramidon, jar aramidon, iti saan nga namati. Iyon ang tinatawag na conspiracy. Kaya mag-ingat tayo sa mga ka-fellowship natin, sa mga karelasyon natin. You might be a conspirators. Ano ba yung kasalanan ng conspirators? Traitor. Hindi ka na patriot kung isa kang sundalo. Isa ka ng traitor. Dami nito. Kita nyo na ito eh.
They are turned back to the iniquities of their forefathers which refused to hear my words. Kita nila ito? Conspiracy, nakita da dyan, inaramid da gito'y da unfaithful, isupay lang ti sinurot da. Isumay nga, da dyan panagkaykay sa, at da dyan consistent kinyada. Numan na nga dyan consistent, it is something that is not pleasing in the eyes of God. Kaya nga inaccuse niya na conspirators. Kaya mag-ingat tayo. Kung ikaw, nakita mo ang magulang mo, hindi sila naging faithful sa Panginoon, pagkatapos ganyan na ang ginagawa mo, you are a conspirator. Gusto mong ganyan din ang gawin ng anak mo? Na nakita nila yung unfaithfulness mo, nakita nila yung kalukuhan mo, malalaman din nila yan. Maaaring tinatago mo ngayon, pero malalaman din nila yan. At sasabihin nila, sabi naman ng tatay ko, ligtas siya ginawa niya lahat ng mga ganito, nalaman mga kasalanan, igagawin ko rin ito. This is conspirators. Instead na ay narigat, inayan, nakita tayo, dama tayo, iso tayo tibilbilin nga kanain na gitid ang propeta, nakita tayo nagpasama ka na gito'y, saan nga na-experience siya, iti-promise niya po Diyos, abay ko mga sumuro tayo kinkuwada. And this has been ang laman ng mensahe ni Isaiah at ni Jeremiah at ng mga ibang propeta. Nakita natin ang nangyari sa Israel. Gagaya pa ba tayo sa kanila? Pero hindi sila nakinig. Bakit? Because of conspiracy. Nagtutulog dali. Isang kada naman yung nagtisimbahan, pamarang lain. Ang uray dalayan, iti gundaway nga kumapsot ti pastor. Ang uray dalayan, iti gundaway nga kamali ti pastor. Ang uray dalayan, iti gundaway nga maumpanda, tapno darasunda nga pumanaw. I hate to say this, pero kasi nakikita ko, lahat na ina-appreciate ko dito sa church. Balik na nga palyudong ngayon. Yung sapay kumata, exemption ni Chester. Nagbalik ang palyudong ni Chester na dito yung may dinag-supply, nakita kanya na, the sincerity to serve God. I feel that within me. Makita yung uray niya kaya na reta, agawin dito, direksyon dito yung simbahan. Kita na ano niya timatrabaho, tumulong. Di ba ka nagaduti, pukisa na, ala. Ang pukis na ka na, rabrabi. Iniyat ka na kayo, magpupukisa na, you do not appreciate that. See? Di ako na, greater things are installed for this man. Nuwan lang ang balbali yung sunod. Uray no lakay sunan. Silang adult men. Sampai kumata kasi yatin makita yun. Nung nakita no kasano da ito kasano na nga pinanawan iti simbahan, kasano nga imadayo, nung hindi nagsupli, ipapapati na nagservi. Amen. Nung siya, mabalin nga dahil nga kanayan dito simbahan, but you are living in conspiracy. You are living in compromise. Bakit? Wala, hindi ka man lang matinag eh. Yet, sinasabi mo na naniniwala ka sa Diyos, may naniniwala ba na parang wala ng Diyos ang buhay mo eh? And lastly, mag-alas 12 na. Kapunan na dito eh, therefore thus said the Lord, behold, I will bring evil upon them, which they shall not be able to escape. And though they shall cry unto me, I will not hearken unto them. The greatest curse that can happen to us is this. Hindi yung kailangan magkasakit ka, hindi yung kailangan maparasahan ka ng matindi. The greatest curse is when God seems to be silent to us. Alam niyo ba yun? Na ang Diyos ay hindi na nakikinig sa ating panalangin. Kahit magmakaawa tayo sa Kanya, wala nang nangyayari. Why? Because we have been corrupted. Corruption. Buhay ka nga pero corrupted ka spiritually. Nananalay tayo sa ugat mo, sa katauhan mo, isa kang corrupt na tao. Hindi ka kayang baguhin ang salita ng Panginoon because of a broken covenant, a broken vow.
Tapunan na dito kitaan nyo dito na kayo nga mahilig, nga ikararagam tayo man dito there is a verse for you. Verse 14, therefore pray not thou for these people, neither lift up a cry or prayer for them, for I will not hear them in time that they cry unto me for their trouble. Anong sabi dito? Huwag na huwag mo silang ipapanalangin. Sabi niya, makatuturo ka. Ura niya di kastada. Nung dito yung church kami, nagano ka na tayo, di emotional. Di kaslangan niya. Ako nga nagdumaan tayo, nagadahan nga na mati nga handa nga mo, iti karar. And we love to pray at pag nagpapakingaw, pinag-pray kita, parang totoo yung sinasabi nila. Ako hindi ko sinasama yun. Bagaklan, dati masaksakit na, let us pray. And there we pray. Pero i-comfort ko yung isang tao, alam mo, Brad, pinapanalangin kita para lang maging maganda yung relasyon namin. I never say that. Kasi kung backslider ka, compromiser ka, conspirator ka, at corrupted ka, anong sabi dito? Hindi mo sila ipapanalangin. Bakit? Because I've already pronounced my judgment on them. Hindi pa natin kayang baguhin natin sa sarili. Kaya tingnan niyo dito kung anong nangyari sa verse 15 to 16. What hath my beloved do in mine house? Seeing she hath wrought lewdness with many. So yararig na, nga niya po Diyos, isu iti lalaki, jay, dagito'y na namati, isu na iti babae, kat adada iti pagdalan, kat kunana, anya tinarami, dagito'y na namati kanya, they are guilty of adultery and fornication. Because they have compromised my commandment, they have lived a conspirators against me, and they have lived a corrupted life. Anong sabi ng Panginoon dito? The holy flesh is passed from thee when thou doest evil, then thou rejoicest. Napakatindi. Pag ikaw ay nagkakasala, tuwang-tuwa ka. Inuulit-ulit mo ang mga kasalanan ito. Bakit? Because the holy flesh has gone from you. Because you are corrupted. Kung sabi, yung salita ng Panginoon sa atin. Sabi pa niya, tinawag ka na isang green olive tree, fair and of goodly fruit, with the noise of a great tumult, he hath kindled fire upon it, and the branches of it are broken. Ito na ang judgment. Dati-dati, napakaganda mo. Source ka ng magandang pabango at mga bagay-bagay na pinapakinabangan ng tao. Pero sa ngayon, masusunog ka, mapuputol ka, i-judge ka ng Panginoon. Nakakatakot na hangganan ng mga tao ayaw magbago. Anong gagawin natin ngayon? It's our choice. Do you want to live in a cursed life or do you want to experience a blessed life? That decision I'm going to make this morning. Tumakbel tayo amin. Apo Diyos, kumalay tayo. Dato'y kami tatang nagsama. At sagana, na magsulok ng tungkal, itinbilin mo kada kami. Makasmay sa kapamilya at may isang nasimbahan. Sumimadam, itingalmay sa kada kami. Nung nagbiag kami, iti kompromiso, nagbiag kami, iti conspiracy, sinursurot mi, dagiti dabanbanag nga mangkurap kada kami. Pangasim ako Diyos, itineto'y kansa. Nung manaday, tinabatbati nga kasip, siya kumadata ako Diyos. Hindi matita. Nakasawisap, naging do'y kakapsat, membro ko ito yung sambahan. Awan, accepted ka lang. Well, may isa ka na kami, saan kami nga nagbalit nga faithful kung siya. Lumawad kami, iti pamakawan.
Masad adupay ako Diyos iti oras, minutos, aldaw iti biyak ni. Masaan ka nga napadayawan, jay pag-ibinat ka ako Diyos. Iti kanayon, namikat na mo. Kapuna iti leti nga bundangway, sa tatakumbaba kami nga sumangkin. Amo mga po Diyos iti puso. Hindi you break our hearts today. We can pray at your holy name. Akas kunam dito ay that we will become your people and you will be our God. Niya kaniti natangkod, niya kaniti may last competency. Let every soul pray a prayer of revival and restoration. Forgive this soul. Hindi na mapasok. Kung ako Diyos ko sinunod yung kararating niya na. Sampai kumatay patid mo. Makita ka na kami ibiyag itipundungan naman. Saan nga compromiser? Saan nga conspirators? Kung saan nga corrupted sa mga ako. Kaya balin nga testimony itong behavior. Makapsot ako Diyos. May sana under shepherd mo. Na habang nagdadagiti ng activities sa silid ng sagsaganan, tinawon-tawon na po Diyos. Madala tayo di sumansanod, madala tayo di matatiras, madala tayo di ang bakbakislay. Numanisa na po Diyos. Ito'y kadi itibiyag. Simbang ang kabindisyonan. Kung sapay kumapo Diyos. Balik ito'y dalan na matbati nga magipapasnag nga serbi ng siya. Aduan kinyada ubing da ako Diyos. It's my prayer that you will give me the time to witness their success in life. A blessed life. Na makita ka na ito'y dalan kids kanyang. Pero dapiman iti may ararado, dapiman tiyang trabaho. Suda pa ilan na ako Diyos. Suda pa iti mautak. Gawa mo Diyos na kaya kung magbalid na nabalid na. Narigat na may surwanan, iti lalakay ng babagat at nagka-politiko ako Diyos, nga dahil ni kwarta. Na masapol nga ito, tapno trimay sa ako, tag-servikin ka. Mabayin ako na ako Diyos. Mga langlukay kan mga wawis ka na ito eh. Tapno sumuportada, iti-ministry magtrabaho. Pangasin ako Diyos. Na-experience ako na tayo, tipigsa, nagagsak. Patuloy, namigidaulo ito na simbahan. Pangasin ako Diyos. I-revive mo at puso. Kahit mga balbaliw. Sikante mga ikandad. Ititusa. Iti tao na magpatagkad iti puso. Saan kung kaya may rubuat iti na ito na simbahan ng madanong iti ka 15th year. Nado pa lang iti backsliders. Nasaksaktan kami ako Diyos no dahil iti pumanpanaw kung madadayo. Noabay nga mapasamang beta, nakuha mo Diyos, talilisang tayo ito'y masimbahan. Balin na po Diyos, no, ipagayata. Mangasim ako Diyos, nabinggam na ito'y napakasim. Tulungan na kami ako Diyos, pakawanan na kami. Balin na po Diyos, na pag-indisyon na ito'y nga minsahe itibiyag tunggal maestro. Salamat ako Diyos, na ito'y apipilito. In Jesus' name I pray. Thank you.